So, ganun lang po ha mga kumari kong tigang, ang liso po ng kaimito ay ilalagay nyo lamang po sa isang pouch na pula na katulad po ito. At pagkatapos po, ito po ay ilalagay nyo lamang po sa mga bulsa po ninyo o sa mga pitaka nyo bago po kayo magsugal. Mas mainam po ha mga kumari kong tigang kung ito po ilalagyan po ng mga barya o yung parte po ng mga pera na ipang susugal po ninyo. Kung bagay parang lalagyan nyo siya ng taong bahay baga. Ito pong pouch na pula. Para kumbaga siya may kahit ng mas maraming kasama niya dito para kayo po talagang pumaldo sa pagsusugal po ninyo. Yung bagang mga part po ng mga puhunan po ninyo sa pagsusugal nyo ay isasama nyo po dito sa liso po ng kaibito. At ito po dadalhin po ninyo bago kayo umalis ng bahay pag kayo pupunta na po sa sugalan. O, gets? Ganun po ha, mga kumari ko gang. So ito po yung part 2. Nako, ito na. Ito po yung naputol na video po natin doon po sa Karian ng Encantadia sa landingan ng gobyerno ng Pilipinas sa UPLB nung nakarang linggo. Ito na po yung continuation ng ating pampaswerte sa pagsusugal na yung liso ng kaimito. So ganun nga po ang gagawin natin. Kayo nga po kukuha lamang po ng ito. Ulitin ko po ha, mga kumari kong tigang nako. Yan, kasi ngayon po meron pa bang kaimito? So kayo po maghahagilap lamang po ng 7 pirasong buto o liso ng kaimito. Pagkatapos po ha, mga kumari kong tigang, ito po babalutin nyo lamang po sa kapirasong telang pula. Yan, ganyan. Pwede po yung gumupit na lang kayo ng telang pula tapos tahiin nyo lang po yan. Mas maganda nga po kung ito po ilalagyan nyo po ng konting barya. 8 pirasong barya po yung mga coins para kumbaga siya ay makaakit nga po nung makahikayat ng mga kasama niya para kayo po talagang pumaldo nga po dyan sa mga sugal na lalaruin po ninyo. Yan, pagkatapos, i-seal yung ganyan. Tapos ito po ang ilalagay po nga ninyo sa mga bulsa po ninyo. Dito po sa kaliwa pong bulsa po ninyo ha, mga kumari kong tigang. Paano kung walang bulsa? Pwede naman po ito ilagay lamang po sa mga wallet po ninyo o sa mga bag nyo ha, mga kumari kong tigang habang kayo po ay nagsusugal. Para yun na nga, ang sinasabing mga buto ng kaimitong ito ang hihikayat ng mas sinasabing positibong enerhiya na yan na maghihikayat nga ng panalo para kayo talagang pumaldo. Yan, kasi talagang ito po proven ko na ha, mga kumari ko kasi marami na po tayong naturuan nito nung paglalagay po ng buto ng kaimito habang kayo po ay nagsusugal dyan sa mga bulsa po ninyo. Ilalagay nyo lamang po ito ha, mga kumari ko para talagang kayo po ay manalo-nalo naman. Pero, kung gusto nyo pa ng isa pang mas malakas talagang yung subok na napakainam pong gamit po sa pagsusugal ha, mga kumari kong tigang. Meron pa po tayo ditong ipeplex sa inyo ngayon. Ito po kasi yung isa sa mga napaka-powerful po talagang ito ay talagang subok na talagang napakarami na po ang nakapagpatunay po ito. Ang dami na po nang nakap-order ito. Ilang beses po tayo nagkaroon po dito ng feedback at testimony tungkol po dito sa isang gamit na ito na napaka-powerful po talaga sa larangan po ng pagsusugal. Ano yan? Ito po hamak mari ko tigang ang ating naman pong mga balat ng ahas. Balat ng ahas. Ito po, balat ng ahas po yan. Ito po hamak mari ko tigang, tingnan nyo. Ayan. Ganito po. Kayo po hamak mari ko tigang, kung makaka-atikha po kayo ng mga balat ng ahas. Ako, kaya nakakatakot. Ako ayoko ng ahas Kasi ako takot talaga sa ahas. Hamak mari ko tigang. Ayan. Ito po ang mga pinaglulunan o balat ng ahas. Ito po yung talaga yung pinaglulunan o pinagpalitan po ng mga balat ng ahas. Hindi po ito po yung mga parang yung mga kinarne. Kasi iba naman po kasi yung mga ginagawang parang mga leather ng mga snake skin. Yung parang kinakarne po yung mga ahas. Pero pwede din naman po yun. Pero mas maganda po hamak kumari kung tigang kung yung ganito nga po maatikha po ninyo. At kapag kayo po nakakita po ito sa mga gubat-gubat. Halimbawa ikaw po napadpad sa mga sa mga liblib na lugar, sa mga gubat-gubat. Di ba marami pong ahas dyan. Pagka kayo po nakakita po halimbawa ng mga balat ng ahas na nakabulunbon o nakabitay sa puno. Kasi dyan usually sila nagtatanggal ng mga ganito ng mga balat nila, yung mga pinaglulunan nila. Sinasabit po nila sa puno. Tapos sila po ay lumulundag sa lupa para kalasin yung kanilang mga lumang balat. Lumulundag? Ano yun? Baka sila ay magbarog. Hindi po sila magbabarog ang mga kumaring kasi magaling pong lumundag ang mga ahas. Talaga ba? Opo, hindi sila mga bobo ha, mga kumaring tigang. Kahit hindi sila nag-grade 1, hindi sila mga paanga-anga.
Sorry. Kung ganun po ang makbari kong tigang. Kung kayo po'y makakakita nga ng mahalbawa ng balat ng ahas sa mga gubat-gubat, o kahit sa mga kung saan liblib na lugar, o kahit baka dyan sa mga ilalim ng bahay po ninyo, may mga naglululo ng ahas dyan, hindi nyo pa nalalaman. Kasi halimbawa ba kayo hindi naman naglilinis sa bahay at kayo inaahas na dyan sa bahay nyo. Naku, Mario Joseph. Eh baka tignan nyo yung mga ilalim nyo dyan. O yung mga baka yung mga higaan nyo, may naglululo ng ahas dyan. Eh kunin nyo. Naku po, nakakatakot yun. Baka mamaya naghihilig ka sa gabi, bigla nilang tumalon yung ahas. Kasi lumulundag ka kasi ang ahas. Aba? Opo, makubati kong tigang. Kunin nyo agad ito, ang balat ng ahas, pagkatapos syempre balutin nyo rin po ha, makumari kong tigang sa ganito, telang pula lang po. Yan, katulad po ito, ilalagay ko po sa plastic na ganyan. Para kumbaga hindi aamoy. Kumbaga kung halimbawa meron siyang kakaibang amoy baga, hindi natin siya kumbaga malalanghap. Tapos ilagay nyo po dito sa pouch na pula. Ganun po, ilalagay nyo din po ang balat ng ahas sa pouch na pulang ganyan. O, tapos lagyan nyo rin po ng konting barya. Mas maganda po yun. Kasi alam nyo po ba yung mga sinasabing mga papaswerte sa sugal? Dapat po talaga nilalagyan po natin ng barya. Yan, sinasamahan natin ng barya. Yung parte po ng ating mga pinupuhunan. Diba? O kayo nagbibingo. Eh, di magpapalit kayo ng mga barya. O habang magsusugal kayo, mga tong its, mga ganyan, mga pusoy dos, ganyan, yung mga 41. Pero alam nyo ako'y tumanda na ng ganito, hama kumarik. Hindi ako natuto talaga magsugal-sugal ng ganyan, yung mga pusoy-pusoy dos. Paano ba nilalaro yung mga pusoy dos? Yung mga tong its? Hindi ako hindi talaga ako marunong maglaro na sa card, hama kumarik, tigang. Yung mga 41, yung nanay ko, talagang adik na adik dyan sa pagsusugal. Yung araw, di ba, nakwento ko nga nung sa past videos natin, di ba, ang nanay ko, katatay ko nga yung nag-away noon kasi nga di ba, naabatan niya ang nanay ko, hapon na nasa sugalan pa, tas walang laman yung aming tapayan. Ay, yung ginawa ng tatay ko yung uhaw na uhaw. Di pag sahod niyang ganyan doon sa tapayan, doon sa yung sa banga, yung lalagyan ng tubig, walang laman, abay nabuwisit. Ang ginawa niya doon sa tapayan, binuhat niya, ibinarog, ibinato, tapos ayun, basag, sayang. Sayang, palman din yung banga namin na yun. Yun pag alam nyo, pagka naglagay kayo ng tubig doon, tapos pinatining-tining nyo ng ilang oras, ay maya-maya, parang alam nyo, parang galing talaga sa rep, ang kalamig-lamig, at ang sarap ng lasa ha, hindi lasang hindi lasang burak. Di ba pagka ang tubig yung galing sa gripo, parang may lasa-lasa. Yun, ilalagay nyo muna yun sa banga, tapos mamaya-maya, pag tining noon, lalamig na yun, tapos mawawala na yung lasang burak, yung lasang lupa. Alam nyo ba yung lasang lupa? Kayo ba nakakain na ng lupa, Alex? Bakit tayo napunta sa lupa? Parang to, Sus Mario Joseph. So yun, di ganun na nangyari. Kasi ang nanay ko nga noon ay talagang hamit na hamit sa pagsusugal. Kahit naman ngayon pa rin, ganun pa rin naman ang nanay ko. Sa weteng, sa mga loteng, ganyan. Tapos siya nga po yung nagpapasugal nga doon sa bahay namin. Kasi yung nanay ko, nung ako'y may business pa, ibinili ko yan ng lupa sa tabing Riles. Di sabi ko, siya yan, pagtayo ka dyan ng kasino dyan, gawin mong sugalan niya. Kasi nga, ayaw ko nga yung sa bahay kasi, yung doon nagpapasugal ang nanay ko, ay, hindi kasi maganda yan eh. Kayo, wag niyong gagawin yan, ha, makumari ko din. Kung halimbawa kayo talagang mga adik na adik sa pagsusugal, wag po kayo magpapasugal sa bahay po niyo kasi buwisit yan, malas yan. Mas maganda po, magpatayo kayo ng isang parang kubo, yung siesta kubo, yung siestahan kubo, yung inuman na kubo, doon kayo magpapasugal. Wag po mismo sa loob po ng bahay po ninyo. Kasi negative po yan, malas yan. Kasi tayo meron dito isa nung follower na nasa Australia ata yun. Siya, hamit na hamit sa pagsusugal. Ang ginagawa niya, siya nag-i-invite pagka weekend, nag-i-invite siya ng mga katropa niya, yung mga amiga niya. Pinapupunta niya sa bahay niya, tapos siya parang nag-host siya ng casino party. Yung papasugal siya doon, mga baraha, mahjong, ganyan. Negative yan. Doon siya nalupog. Di sinabi niya sa akin, bakit kaya ganun, Meme? Parang mula nung ako'y nagpasugal sa bahay namin, parang parang bumaksak daw yung finances niya. Parang nalubog siya sa utang, parang humina ang kita niya. Sabi ko, kasi ma'am, mahalas kasi yan, masama kasi ang nagpapasugal sa loob ng bahay.
Sabi niya, ganun ba? Yun, mula noon, hindi na niya ginagawa yun. Ang ginawa niya, nagpagawa siya ng parang yung, yung bodega, yung separate na house, doon siya nagpapasugal. O di ayun, parang umayos na ulit yung finances niya. Tapos, ang ginawa niya, nagpaano siya yung, ang tawag doon, yung, yung pagka nitataya, yung may panalo, may parang porsyento, anong tawag doon? Yung, ang ba tawag doon, yung may porsyento ka, yung sa, syempre, doon sa maintenance ng mga ilaw, mga aircon. Anong tawag nga doon, may part ka, bibigyan ka ng, halimbawa, uusapan ng nalo, bawa ang taya, isa-100. Eh di meron kang daw 20-20 doon, parang yung kumbaga pamerienda mo, o yung pang sa maintenance ng tubig, ilaw, syempre may mga iihe, may mga tatae. Syempre sagot mo yun. Anong tawag nga doon sa gano'n, yung parang merong, parang retainer's fee. Retainer's fee, o parang, yung sa jeep, anong tawag doon? Yung, hindi ko alam tawag. Kasi di ba po talaga ako magsusugal. Eh, yung nanay ko, ganyan ang ginagawa niya. Yung pinagawa niyang doon na casino house, dun sa may Riles, nagpapa-retainers fee siya doon. Parang yung nakakakuha siya doon ng mga porsyento doon sa pagsusugal na part po no, nakakabahad siya ng Meralco. Oo. Ang galing nga ng nanay ko kasi wala siyang binabayaran sa Meralco kasi doon niya kinukuha yung bill ng Meralco, pambayad ng bill ng Meralco, doon sa mga, ang tawag nga doon sa pake ba? Yung pake o basta yung yung part nung premyo ng sugal, paki-comment down yun. Hindi ko masabi yung yung tawag doon eh. Meron silang tawag doon yung parang retainer's fee na retainer's fee, ano naman yun? Sa mga accountant naman yun eh. Sa mga lawyer naman yun, retainer's fee. Hindi yung parang, di ba kayo yung host ng bahay? Kayo parang maniningil kayo ng upa, gano'n. Parang, anong tawag doon? Porsyento yun. Aba, nakakabayad ang nanay ko ng ng bill ng kuryente, Meralco. Di maganda. Tapos nakakapagpamerienda siya ng mga Spanish bread, ganyan, mga bilo-bilo. Nagluluto siya ng pansit. Gagamit siya tuloy yung mga, yung talent niya sa pagluluto kasi ang ginagawa niya, nagluluto siya ng mga pansit-pansit, bilo-bilo, tapos ibinebenta niya doon sa mga nagsusugal. Hindi kumikita pa siya, tapos meron pa siyang porsyento nga doon sa, yung retainer's fee. Pero hindi naman siya nagsusugal kasi parang tumigil na siya sa pagsusugal. Parang nawa na rin ang nanay ko sa sugal. Pero alam nyo, ang galing ng nanay ko sa pagsusugal. Hindi mo matatalo sa sugal niya. Ang kulang lang talaga sa kanya, puhunan. Kasi, yun nga, hindi kasi namin binibigyan nga ng pera yan. Pagka meron siyang pension niya, pero yung daw hihingi sa amin. Ang ginagawa ko, hindi ko binibigyan talaga ng cash. Ang ginagawa ko, ako yung pinag-grocery ko lang yan. Bawa wala sila mga supplies sa bahay. Bibili ko sila ng bigas, yung mga groceries, ganyan. Yung mga sarep, yung mga frozen, mga ganon. Di kumpleto na. Para wala ka nang hingin pa, hindi ka na mamamalengke. Sabi ko, kumpleto ka na. May mga kape, may mantika, may toyo, ganyan, suka, ganyan lang. Yung mga gusto mong kainin, nandyan na. Pinamimili ko na siya. Mga 10 to 15,000, namimili na ako. Kumpleto na yun, may bigas na lahat yun. Tapos, hindi ko siya binibigyan talaga ng pera. Pero binibigyan ko siya ng pera pagka yung minsan pa parang padaing-daing paungot-ungot. Kasi syempre, minsan parang may gusto bilhin, ganyan. Di binibigyan ko naman, binibigyan din ng kapatid ko. Pero nung araw, yung buhay pa ang tatay ko, kasi tege na nga yung father ko hindi talaga siya nakakahamit ng pera doon sa father ko. Pero nagtataka kami dyan, ang dami laging pera ng nanay ko. Ang dami laging pera niyan. Ewan ko saan nanggagaling. Kasi yun na nga, ang galing-galing niya magsugal. Tapos, isa pa, napakagaling niya doon sa mga sumasumada ng numero. Diyan ako natuto magsumasumada. Marunong ako magsumasumada ng number, ng mga loteng, weteng, ganyan, yung mga STL. Minsan nga, di ba, nag-share nga po ako ng mga sumadya, kaya lang hindi ko talaga mapugigiyan, hindi ko na rin yung maasikaso yung pagsusumasumada ng mga number na yun eh. Pero, kapag natutunan nyo po yung tamang pagsusumada, yung tamang yung kakasas-kasas ng mga numero, may tinatawag siya kasi meron siyang ganun yung parang listahan lahat ng mga tumama. Anong tawag doon? Yung ligaho, tawag doon ligaho, nandun lahat yun. Tinitingnan niya yung history ng mga tumamang numero
sa WETEC o sa mga STL, sa mga loteng. Tapos, may kukompute-computein siya, meron siyang alam na computation na formula. Mamaya-maya, yun ang lalabas. O minsan humahaging lang, minsan na kakabiyak ng numero na tatamaan niya, na sasahod siya. Nakakasahod, minsan nakakasahod ng 10 piso. Kasi nung mga bata-bata pa yan, nanay ko din, nangungubra din. Sila ng ninang ko, kasi ang ninang ko naman, bukis ng STL. Nung natege na, ang nakamana na nung pagbubukis niya, yung kinakapatid ko, yung pinsan ko, si Joanne. Aba, pero madalas ako kapanalo doon, ha, makamari ko diyan. Nung last year, talaga nagtatamaan po ako diyan nung hinamit ko yung sumasumada ng mga numero. Kasi madali lang naman, kailangan lamang marunong kayo magsumada ng mga numero. Yung ikakasas-kasas nyo, kukumputin nyo yan para kayo manalo. So, minsan nga tuturuan ko kayo, ha, yan, nire-recall ko po paano yung pag-sumasumada ulit. At ituturo kayo dito, gagawa tayo ng video dito. Kasi ang alam ko, meron dito diyang nag-share din ng ganyan eh. Totoo po yan kasi talagang may computation yan. Sino ba yung nag-share dito nung ganyan na yung lumalabas sa tumatama? Yung dati nating follower din, si Madam, si Miss Maymay OFW at tayo, Maymay. Si Maymay OFW, yun, follow nyo siya. Ang content niya ngayon, dati din pampaswerte din siya. Pero ngayon parang ang mga content niya, yung mga sumasubala ng mga numero. Yan. I-follow niyo at makakakuha kayo ng mga tips dyan sa kanya. Magaling din yan si Madam. So yun, tayo po, minsan nakakapag tayo ng numero na inaalagaan natin. Kapag may alaga po tayong numero, diyan kayo makakapanalo. Kasi sinasabi nga pag kayo may mga alagang baboy kayo, patatabain nyo yan. Kung bagay hulugan nyo ng hulugan, yung tayaan nyo ng tayaan, lalabas yan. Katulad ngayon, ay magpepiyesa ng San Isidro, May 15, o sa susunod na buwan na yan. So, madalas yan tumatama yung May 15 na yan. So, 5:15. Tapos, meron akong numero talagang paborito kong numero kapag ka May, yung May 22. Nako, tayaan nyo yan. Abangan nyo yung 5:22, nalabas lagi yan. O, tip ko yan sa inyo. Tapos, yung 9:12, tayaan nyo rin po yan. Nalabas talaga yan. Tsaka yung 3:8. Kasi yung 3:8, ko yan birthday ko yan. Talagang yearly yan. O, bisan, kahit every month, nalabas yan Minsan, 3:38, o minsan, 8:8, pompiang 8, ganyan. Basta, minsan, 8:38, ganun. Nalabas talaga yung numero niya. Kaya yan yung paborito. Kasi ilang beses na ako nakatama dyan. Nakatama ako dyan ng 56,000. Nakatama na ako ng 86,000 dyan. Sa 3:8 na yan. O, diba? So, ganun ang gawin nyo, mga kumari kong tigang. Kung halimbawa, kayo po talaga mahilig na magpasugal-sugal, gumamit kayo naman ganito mga papaswetan. Ito nga po, mga kumari kong tigang, ito pong ating mga balat ng ahas dito. Available po ito nga sa atin ngayon, mga kumari kong tigang. Ito po yung maatikhan nyo po ng ganito. Hindi naman po kailangan sa buong talagang balat ng ahas ang kailangan natin. Kapiraso lang po yun. Halimbawa, katulad po ito, pinaglulunan po na ng ahas yan. Lakas kasi ng ilaw natin Ito po, pinaglulunan po kasi ito ng ahas, yung balat ng ahas. Tapos, yan, ganito rin po. Yan po ang gagamitin po ninyo. Ito po ibabalutin nyo lang po ng telang pula. Tapos ito po ay ilalagay nyo lang po sa inyo po mga bulsa sa kaliwang bahagi po ng bulsa po ninyo. O sa inyo po mga wallet o mga bag po nyo habang kayo po ay nagsusugal dyan sa mga bingguhan, sa casino, dyan sa mga Okada. Kayo ba'y nakapagsugal sa Okada? Dyan sa may Newport, sa may Paranaque, social lang ang sugalan dyan Kasi nung ako yung nagtatalent pa nga nung araw, di ba, sa ABS-CBN, nagtatalent kami noon. Yung mga kasama ko doon, meron kasama doon may matakaw magsugal dyan sa may Soler, dyan sa may Newport, Manila. Sabi sa akin Rico, halika, punta tayo sa Soler, sa Newport. Sabi, ano gagawin naman doon? Magsusugal tayo. Leche, ayoko magsugal. Hindi, may drinks, saka may food, free foods. Pupunta ka lang doon, pag meron ka lang, meron pa free, parang may mga prize, may mga nuggets, ganyan. Tapos may drinks, free drinks. Free nga naman, meron free, pero magsusugal ka. Pero ako hindi ako nagsusugal kasi so sinamahan ko lang siya. Hindi nakapit tayo ng Pero alam nyo, social na magsugal doon. Sa pagsugal dyan sa may Newport. Di ba dyan parang gan nga daw allegedly yung
Sino nga yun yung mga sa DPWH, yung mga maleta boys? Ha? Naku, wala natin pagkitin niya na makuwari ko nilang. So yun, kung halimbawa talaga kayo po'y susugal talaga na talagang hamit na hamit kayo na gusto nyo pong makapanalo, subukan nyo po ha, makumari kung tigang. Yung iba't iba natin na mga pampaswerte na pwede nyo pong gamitin. Yan, katulad po ito. Ito pong ating balat ng ahas. Available po ito ha, makumari kung tigang. Pwede nyo pong matikha ito. Tapos, ito pong ating bidalyong 8 na sinasabi ko sa inyo na marami na rin po ang nakasubok nito ha, makumari kung tigang. Ito po, available pa rin po siya ha, makumari kung tigang. Pwede nyo rin po itong orderin sa atin. Ito po kasi, cleanse and ritualize not consagrado na po ito. Tapos, andito na rin po yung kanyang orasyon. Nasa likod po mismo ng medalyon na yan. Yan po ang babanggitin po ninyo bago kayo magsugal. Yan, ito po yung medalyong 8. Napaka-powerful din po ito. Kapag alam nyo kung paano gagamitin ito, talagang gagara ito ha, makumari kung tigang. Tsaka ito po, yung nasa tabi ko. Ano ba yung nasa tabi ko? Yan, yung kapopos lang natin isang gabi. Hindi po yan drip po, hindi po yung mga dyan. Yan po ang isa po sa sinasabi natin na pampaswerte ngayon na yan po, natira na lang po, idadalawa na kasi reserve na po yung iba. Dadalawa na, actually, isa na lang atang natira tayo nga po kasi nag-request pa doon sa ating mga hunter na mga tingero. Kung meron pang paparating nito, sabi parang mahirap nga daw kasi makaatikha nga ito. Kasi ito nga po, katulad po ito, sasample lang ko kayo ha. Tingnan nyo po, ito po yung ating tinatawag na kawayang tapat-tapatan. Ito po napakaganda po ng bertud po ito sa pagbibusiness, sa pagbibenta, pagtitinda, at sa pagsusugal. Yan, laging may katuwang yan ha, makumari ko. Dahil bawa kayo po may mga binebenta. Nakabenta kayong ng isa, laging may katuwang yan. Tapos nakabenta ulit kayo ng isa, may katuwang ulit po siya na isa pa na sales o deal na may close po ninyo. At ganun din po, kapag kayo po yung nagsusugal, halimbawa nakapanalo kayo, ngayon, meron ulit kayong isa pang panalo na katuwang din niya. Kung bakit tapat-tapatan, yung abot-abot yung panalo nyo, ganun. Kapag kayo po nakaatikha po ito, magandang-maganda po kayo po pupunta sa mga casino, yan. Tsaka yung isa pa, yung yung atin dito, nasa na? Nasa na ba yung mga ko dito? Yung mga pineplex ko dito. May bago akong mga tumating ngayon. Yung, sinag-araw. Maganda po yung sinag-araw. Mutya ng sinag-araw, hamak marik ng nasa na ba? Tinago ko kasi, saan ba nagpunta yun? Yun, maganda rin po sa pagsusugal. Eto. Ito po, hamak kumari kong tigang yung mutya ng sinag-araw. Ito po, ang gagawin nyo po dito, ganun din po, itatago nyo lang po sa mga bulsa po ninyo, sa bag po ninyo, ibabalot nyo lang po sa kapirasong, telang pula, yan, katulad po ito. Babalutin nyo yung gato. Ito po, sinag-araw po ito, hamak kumari kong tigang mutya ng sinag-araw, yan, tignan nyo. Kita nyo ba? Malakas kasi yung ilaw natin, yun yung ilaw, Ako direct naglakas ang ilaw natin na na sisilaw ako, Yeah, kasi ako po'y nakakap, kaya ako'y, di ko nilagay ang ilaw sa baba. Kasi sabi ko nga, ito kasi yung continuation po ng part 1 ng ating liso ng Kaimito doon sa UPLB. Kasi may mga nag-request po, nagtatanong sa atin, nasa na daw yung part 2 ng ating pampaswerte sa pagsusugal na buto ng Kaimito. Ito na po yun. So, ito po, hamak mahal ko, isa pa po ito na napakaganda po. Yan, tignan nyo. At ikain nyo rin po ito, hamak mahal ko. Ito lang po yung mutya ng sinag-araw. Ayan, Magandang-maganda po ito, hamak mahal ko. Para kumbaga, pag meron kayo ito, yung silaw nyo, parang ma-manipulate yung mga kalaban nyo. Kumbaga, silaw sila. Kumbaga, parang hindi nila makikita yung yung mga tinatayaan nyo, yung mga barahan nyo, ganyan, matatalo nyo sila. Kasi parang masisilaw nyo nga sila Kasi ito nga po yung tinatawag na mutya ng sinag-araw na magandang-maganda rin po sa pagsusugal. Ito po parang amulet po ito, lucky charm po ito sa yung mga game of chances, yung mga pagtaya-taya sa mga loto, ganyan sa mga STL, mga EC2, ganyan, mga loteng, weteng, tapos mga sa mga pagbingo, sa pagkakasino, yung mga taya-taya, ganyan, yung mga mahjong, mga baraha, yan, yung mga scatter. Di ba, yung isang araw nga, tayo po nag-flex ng pampaswerte sa scatter. Yan. Isa pa po, hamak kumari kong tigang. Kung kayo po yung makakatikha, dati kasi meron tayo niyan, pineflex dito ng ating mga kaibigan at tingero, yung pong pinagbigtihan ng patay. Lubid na pinagbigtihan ng patay, meron po sila available po siya, pero by request po.
O halimbawa, mag-request kayo nung lubid na pinagbigtihan ng patay. Tawag kasi nila doon, big kiss. Hindi nila sinasabi na lubid na pinagbigtihan ng patay. Kasi yung iba po natatakot. Hindi po, huwag kayo matatakot kasi totoo po yan. Alam niyo po ba na yung mga lubid na pinagbigtihan ng patay, kahit hindi po lubid, kahit yung mga tela o yung mga alambre, basta kayo po yung nakakuha niyang parte po niya, kapiraso lang po yun, it's either lubid o mga alambre o mga tela na pinagbigtihan nila, mga kumot, ganyan, nakagupit kayo ng konti doon. Yan pwede yung gamitin po sa pagsusugal at pagbebenta. Sa pagninegosyo din po, hamak kumari ko tigang. Kaya lang yung ibang sabi nga nakakatakot daw, baka nga magbulto daw yung nagbigte. Hindi po. Kasi po yan, bago naman po natin yan binibigay o pinapadala sa inyo, yan po naman kine-cleanse and ritualize na po nila ng ating mga kaibigan na antingero. Iba pa po yung ginagawa po natin dito, yung mga ritualan din. Yan po, ikukonsagra pa rin po natin yan bago natin yan ipadala sa inyo. Ako po mismo yung magre-ritual dyan. Kakargahan na po natin yan ng intention po para kung saan nyo po gagamitin yung mga mutya na yan. Yan, katulad po ito ating mutya ng sinag-araw na ito. Ito po, halimbawa, ito po yung gagamitin nyo nga sa pagsusugal. Ito yung lalagay natin, ikakarga natin na intention po dito. So, ganun. So, bago natin ipapadala sa inyo, hamak kumari kung tigang, kukonsagra na muna natin yan, yung mga gamit natin. Katulad po ito, yung mga kawayang tapat-tapatan na yan, i-cleanse po natin yan, saka natin nire-ritualan sa pangalan po yung para personalize po ang effect niya. Kaya yung mga iba po, kung nagtatanong, yung ba daw mga mutya-mutyang niya, pwede ba daw po ibigay, ipahiram sa mga asawa? Hindi po. Personal po nyo yung nagamit. Kung gusto nyo pong ikuha sila, halimbawa, kukuha nyo rin po yung mga asawa po nyo, i-order nyo po sila ng separate para sa kanila. Para yung talab niya ay sa kanya lang po. Kasi hindi siya pwedeng, ang mga mutya kasi hindi po pwede yung pinahihiram-hiram sa kung kani-kanino. Pwede po yan, ibigay nyo po, ipagkaloob nyo ng kusa, o ibenta po ninyo sa iba. Pwede naman po yun, pero hindi po pwede pinahihiram, tapos babawiin nyo pagka gagamitin nyo ulit. Ang mutya natin, mawawalan po ng bisa pagka gano'n, yung marami ang gumagamit. Kasi hindi niya maintindihan o parang hindi niya na malalaman kung sino ba talaga ang amo niya o sino ba talaga yung boss niya. So, ganun po hamak kumari kung tigang. At kung kayo po isa rin sa mga sinasabing talagang napakatataka o talagang napakahilig pong magpasugal-sugal pero lagi naman po kayong naoolas at natatalo. Baka naman siguro panahon na para subukan nyo po ito hamak kumari kung tigang itong ating mga pinetest dito mga pampaswerte na pwede nyo pong gamitin dyan sa pagsusugal para po kayo po ay makahamig na at makaabot na kayo ng panalo. Diba, gusto nyo, gusto ko yun, hamak kumari kung tigang. Kaya PM nyo lamang po ako, hamak kumari kung tigang, kung gusto nyo po makahatika ng ating mga pinetext dito ng mga pampaswerte sa pagsusugal. Para yun na nga, kayo naman po, mabago-bago naman ang, ang winnings nyo sa pagsusugal. Para makahamig na kayo. Baka naman napakarami na natatalo sa inyo. Mas marami pa yung talo kaysa panalo. Nako, pagka ganyan, tigilan nyo na kasi baka kayo po malupog lang dyan. Pero sabi ko nga po hamak kumari kung tigang, ito po mga sinasabi natin mga pampaswerte. Ito yung mga pawang gabay lamang naman po natin. Siyempre, didepende pa rin naman po ito kung paano natin to gagamitin ang mga sinasabing mga pampaswerte ito. At siyempre, nasa atin pa rin po yan, nasa kamay natin ang swerte natin. Kaya tayo po ang magmamanifest po dito para talagang makuha natin yung mga minimithi-mithi natin na panalo. At syempre, pinaka-importante sa lahat yan, hamak kumari kung tigang, dapat po, kung gagamit kayo ng mga ganitong mga gamit na pampaswerte, dapat po 100% po kayong naniniwala po dito para talagang ito po yung umepekto at gumana sa inyo. Tanggalin niyo po yung pag-aalinlangan at pagdududa, hamak kumari kung tigang, kung gusto niyo pong makasubok nito. Subukan nyo. Hindi nyo subukan nyo para malaman nyo po hamak kumari kung tigang kung ano po ang magiging manifestation nito sa inyo. O, di ba ga? So ganun po hamak kumari kung tigang, eto na po yung ating part 2 ng ating pampaswerte sa pagsusugal na liso ng kaimito. At kung kayo po hamak kumari kung tigang may mga naisip pang mga topic na gusto nyo pag-usapan natin at i-discuss natin dito, i-comment down nyo lang dyan hamak kumari kung tigang. I-suggest nyo lang po yung topic na yan at kapag kayo po yung nabasa ko, gagawin ko rin po yan ng video dito. At yan po ay dedicate ko po sa inyo. O, di ba ga? So yun po hamak kumari kung tigang, sana po yung may napulutan mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertihan. And with that mga kumari kung tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga kumari kung tigang. Talaga ba? Tigang pa rin ba kayo hanggang ngayon na mga kumari kung tigang?